Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo pa nanonood, please click na yung Jeremy Studio naman. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection o yung ating pagninilayan sa araw na to. Ano nga bang tunay na armored sa buhay o yung protection mo, pananggalang sa mga una sa mga tukso, di ba? Sa mga bisyo, sa hindi magandang mga masasamang mga gawain dito sa mundo. Kasi kung talagang ikaw ay Jesus followers ka, di ba? Eh, kailangan na nakatindig ka pa rin. Ibig sabihin, yung pundasyan mo malalim para sundin ang kanyang mga kautusan na maging righteous, di ba? O maging matuwid na tao, di ba? So kung ganun guys, kung ganun, sa makatuwid, ay kayang-kaya mong labanan ano mang dumarating sa buhay mo. Dahil kung ano yung nasa puso mo, di ba? Yan din ang lumalabas sa pagkatao mo. Kaya pagka ang nasa puso mo, puro negative, di ba? Lumalabas sa pagkatao mo, yung galit, yung inggit, yung nabubwisit ka lagi, naiinis ka lagi, yung parang talagang puro daing, hinahing, di ba? Ang nasa pagkatao mo. Dahil yan ang lumalabas mula sa puso. Dahil alam naman natin guys, lahat ng nangyayari sa buhay natin o ginagawa ng tao ay pawang lang gagaling sa puso. So, paano nga ba talaga na maging tunay na righteous o matuwid na tao? So, sabi sa Corinto, chapter 2, 2 Corinto, chapter 5, verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, napakalinaw, di ba? Hindi makasalanan, perpekto, at walang ginawang anumang masama nung time na bumuwa siya dito sa lupa. Pero sa kabila niyan, di ba? Marami pa rin ang hindi natuwa sa kanya, tinuligsa siya at kinalaban siya. Pero kung tutuusin guys, hindi naman niya kailangan gawin na yan. Dahil unang-una, sabi nga, di ba, itinuring siyang makasalanan. Wala naman talaga siyang kasalanan. Tayong mga tao ang maraming kasalanan. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, di ba? Ibinuhos niya ang buhay niya, guys, di ba? Nga sa mamatay siya, pinarusahan siya, inalamura, sinaktan, tinadyakan, sinaksa. Lahat ng bagay na yan ay ginawa sa kanya. Pero baliwala lang sa kanya. Dahil bandang uli, di ba? Hiningi pa tayo ng kapatawaran para lang maging kaisa niya sa pagharap natin sa Diyos. Dahil siyempre, justice at matuwid ang ating amang nasa langit. Kaya kailangan may tumubos, diba, sa nagawa ng sangkatauhan mula nung kay Eva at kay Adan. Kaya yan po lagi nating iisipin na kung gusto mo talagang labanan yung mga bagay na hindi maganda o masasamang gawain at nangyayari sa mundo, kailangan natin ng protection na galing sa ating Panginoon Jesus na siyang naging modelo, di ba? Sa pagbaba niya dito sa lupa at pinakita niya yung mga bagay na dapat gawin at hindi gawin. Lalong-lalo na, di ba? Nangibabaw ang pagmamahal niya sa atin. Kaya inialay niya ang buhay, bagamat wala nga siyang kasalanan. Tinuring na makasalanan para lang matubos tayo at iharap sa Diyos, di ba? Ganun niya tayo kamahal. Kaya kung ganun katibay ang iyong kalasan, di ba? Dito sa mundo ay talagang lahat ng uri ng kasamaan kahit paano makontrol mo, mapaglabanan mo. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansya, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala, magtiwala, ay tsak yun ay ipagkakalob sa iyo ano mang yung kahilingan sa pangalan ng Panginoong Jesus
sa tamang panahon. So tayo po yung manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano na po mang karamdamang bumabalot sa kanilang katawan, ipuhin niyo po ang Lord ng mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po kami ng karamdaman, yakapin niyo ng mahigpit para sa kanilang pamilya, ibalik ang katawan ng kanyang malakas para manumbalik ang kanyang kalakasan. Ganon din po sa pamilyang nasira na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawa. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli at magkapatawaran. Ipuhin niyo po ang kanilang puso para bumalik ang magandang relasyon. Pagbigkis-bigkis. Ganon din po sa financial loan. Kailangan namin lahat. Lalo na yung mga kapatid namin walang-wala. Ito mo pagbili ng 1 kilo ng bigas na ulam, pambawat sa mga bata. Pinuproblema pa doon. Hinahanap pa kung saan may raraos ang buong maghapon para sa kanila. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, hinihingi po namin ang iyong kapatawaran sa aming mga kahinaan at kasalanan dito sa mundo. Mulat na ito yung hiling namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng aming Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.